Posibleng ideklarang persona non grata ang dalawang social media personalities na sina Rosmar Tan at Rendon Labrador matapos nilang sugurin ang opisina ng alkalde ng Coron, Palawan. Ito ang ulat ng ABS-CBN News ngayong araw ng Linggo, June 16. Matatandaan na nitong nakaraan nang mag-trending ang pagsugod nila Rosmar at Rendon sa opisina ng mayor sa Coron, Palawan. Di nagustuhan ng dalawa ang Facebook post ng isang empleyado na pinuna ang ginagawang pamamahagi ng grupo sa naturang lugar. Ayon pa sa post, pinagkakakitaan lang ng dalawa ang mga tao sa lugar sa pamamagitan ng kanilang pagbablog na ikinagalit ng grupo nila Rosmar at Rendon, kaya sinugod at dinuruduro pa nila ang naturang babaeng empleyado. Dahilan nila Rendon, pinopromote na nga nila ang tourism sa Coron, sila pa ang sisiraan. Sa huli, humingi na ng paumanhin ang empleyado ng munisipyo, pero di pa rin pinalagpas ng mga netizens ang inasal ng grupo at umani sila ng samot-saring pangbabatikos mula sa publiko, lalo na ang pagsugod ng mga ito sa opisina ng mayor. Samantala, isa sa mga sangguniang bayan ng lungsod ang nagsuwestyon na ideklarang persona non grata ang dalawa sa ginawa nitong eskandalo sa opisina pamandin ng mayor sa lugar at kinukonsidera na ito ng mga pamunuan sa Coron, Palawan. Ayon sa official Facebook page ni Mayor Marjo Reyes ng Coron, Palawan, ang lokal na pamahalaang bayan ng Coron ay magsasagawa ng isang masusing investigasyon upang alamin ang buong detalye ng insidente. Tinitiyak po namin na ang bawat hakbang na aming gagawin ay alinsunod sa mga umiiral na batas at regulasyon. Ang mga taong sangkot sa insidente ay haharap sa naraapat na legal na proseso. Ayon pa sa ulat, sa darating na June 24 ilalabas ang hatol kung idedeklarang persona non grata sila Rosmar Tan, Rendon Labrador at ang buong grupo nilang Team Malakas. Samantala, nakarating na rin kay Rendon ang balitang ito at narito ang kanyang pahayag. Gusto kong malaman nyo na hindi ko kaya na may makitang tao na nasasaktan sa paligid ko. Hindi deserve ni Rosmar ang masaktan at siraan, napakabuti ng pagkatao niyan. Walang ginawa yung mag-asawa kundi mag-isip palagi saan tutulong. Kahit sino, kahit hindi celebrity, hindi sikat o kahit hindi ko kilala yung tao, kapag inapi gusto kong ipaglaban. Ganyan ako pinalaki ng magulang ko. Tumindig para sa mga taong hindi kayang ipaglaban ang kanilang mga karapatan. Humihingi ako ng pasensya kung napasobra ang aking ginawa sa video. Wala akong intensyong masama, kung may mga taong nasaktan man at hindi natuwa, humihingi ako ng pasensya. Ginagawa ko ang lahat para magbago. Sumama ako sa mag-asawang Rosmar at Jerome kasi alam kong sa kanila ako mapapabuti. Pakiusap ko lang sa mayor at LGU ng Coron, Palawan na huwag na lang idamay si Rosmar. Ako na lang ang tatanggap ng persona non grata kung yan ang gusto niyong mangyari. Accountable ako sa lahat ng actions ko. Ako ay nagbabagong buhay pero ang prinsipyo ko at paninindigan para sa tama ay hinding-hindi magbabago. Maraming salamat po. Samantala, narito naman ang komento ng mga netizens. Matagal naman na sikat at malakas ang Coron, Palawan, ibig sabihin mahusay magpatakbo ang lokal ng Coron, di na kailangan ng mga entitled bloggers para lang sa kanilang personal agenda. Good moves, Coron, Palawan. Mga abusado na din mga bloggers ngayon. Ang lalakas ng loob para gawin nila yan. Hindi sila dapat pamarisan. Sobrang hangin na sa katawan. Dapat sa mga yan iuntog para matauhan. Iban na mga yan sa buong Pinas. Diyan lang napatunayan kahit ano dami pera asal palengkera pa din, di kasi nabibili ang tamang asal, toxic na vloggers. Mahirap talaga pag hinahangin na ng salapi ang utak, feeling masyado. Mga feeling entitled. Ginawa nila yan para lalo silang sumikat sa maling paraan. Deserve nyo yan. Wag na kayong babalik ng Coron, kahit sa ang part ng Palawan, yung pagkaasal-aso ninyo wag nyo dinadala kung saan. Dayo lang kayo, hindi nyo lugar. Sikat na ang Coron at Palawan, kaya hindi nila kayo kailangan mga feeling famous.